May isang misteryosong motel sa Tagaytay na tinatawag na Bagong Umaga, kung saan ang mga alaala ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. Sa pagdating ni Isabel at Andrea, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari na tila may kinalaman sa pagkawala ni Miguel. Isang gabi dumating si Marco at ang kanyang anak na si Sofia at naramdaman ni Isabel ang kakaibang aura sa kanila. Ngunit sa gitna ng dilim, isang nilalang na kilala bilang itim na babae ang nagpakita at kinuha si Sofia, nagiwan ng takot at pagsisisi sa puso ni Isabel. Sa loob ng isang maliit na coffee shop sa Maynila, abala si Isabel sa paggawa ng mga kape habang pinapakinggan ang mga reklamo ng mga customer. Sa labas, makikita ang mataong lansangan ng lungsod, puno ng mga jeepney at a tricycle. Tumutunog ang cellphone ni Isabel at nakita niya ang pangalan ng kanyang kakambal na si Andrea sa screen. Agad niyang sinagot ito at narinig ang malungkot na boses ng kanyang kapatid. Isabel, gusto kitang patuluyan dito sa Tagaytay. Mahirap ang buhay sa Maynila, alam ko. Dito mas tahimik at maluwag, sabi ni Andrea sa kabilang linya. Pero bakit ngayon mo lang ako niyaya? May problema ba? Tanong ni Isabel, nararamdaman ang kakaibang tono ng boses ni Andrea. Sumang-ayon si Isabel at nagdesisyon na maglakbay patungong Tagaytay. Habang nasa bus, napansin niya ang malalim na pag-iisip ni Andrea. Tahimik itong nakatingin sa labas ng bintana. Tila may mabigat na problema. Habang papalapit sila sa Tagaytay, nagiging mas berde ang paligid at humihina ang ingay ng bus. Hindi na napigilan ni Andrea ang kanyang damdamin at nagsimulang umiyak. Isabel, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi niya habang nanginginig ang boses. Ano ba yan, Andrea? Bakit parang ang bigat ng problema mo? Tanong ni Isabel, nararamdaman ang kaba. 2 taon na ang nakalipas, dinukot si Miguel. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan. Pag-amin ni Andrea, ipinakita ang mga guhit ni Miguel ng isang misteryosong nilalang. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tanong ni Isabel, halatang nagulat at nag-aalala. Naramdaman ni Isabel ang bigat ng sitwasyon at nagdesisyon na tulungan ang kanyang kapatid sa abot ng kanyang makakaya. Andrea, tutulungan kita. Gagawin natin ang lahat para mahanap si Miguel, pangako niya. Pagdating nila sa Tagaytay, isang bagong kabanata ang magbubukas sa kanilang buhay, ngunit ang mga alaala ng nakaraan ay hindi basta-basta mawawala. Pagdating nila sa Tagaytay, malamig ang simoy ng hangin at makikita ang mga puno ng pine na nagbibigay ng kakaibang ambience sa lugar. Ang ganda ng lugar na to, parang ibang mundo, sabi ni Isabel habang humihinga ng malalim. Ramdam ang preskong hangin na tila naglalayo sa kanya mula sa magulong buhay sa Maynila. Ipinakita ni Andrea kay Isabel ang lumang motel na binili niya gamit ang pera mula sa pagbenta ng kanilang bahay. Ito ang bahay ni Lola, pero pinalitan ko na ng pangalan. Tinawag ko itong Bagong Umaga, sabi ni Andrea, may halong pag-asa sa kanyang boses. Bagong Umaga, magandang pangalan, sabi ni Isabel habang tinitingnan ang paligid ng motel. Ang mga lumang pader nito ay parang may mga kwentong gustong ikwento, ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ni Isabel ang bagong simula na dala ng lugar na ito. Sa kabila ng mga alaala ng pagkawala ni Miguel, nagdesisyon ang magkapatid na simulan ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Pinatakbo nila ang motel ng magkasama, umaasang makakalimot sa mga trahedya ng nakaraan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay tila may dala pa ring misteryo. Isang gabi, malamig at maulap ang paligid ng motel. Ang mga ilaw sa labas ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa madilim na gabi.
dumating ang isang lalaki na nagngangalang Marco kasama ang kanyang anak na si Sofia at nag-check-in sa motel. Sa unang tingin pa lang, naramdaman ni Isabel ang kakaibang aura ni Marco. Parang may iba sa kanya, hindi ko maipaliwanag, bulong ni Isabel kay Andrea habang pinagmamasdan ng lalaki. Magandang gabi, ako si Marco at ito ang anak kong si Sofia. Pakilala ni Marco habang inaabot ang susi ng kanilang kwarto. May ngiti sa kanyang mukha, ngunit hindi maalis ni Isabel ang pakiramdam na may mali. Nagaya si Marco na sumama sa hapunan sina Isabel at Andrea. Halina kayo, maghapunan tayo, anyaya ni Marco na may ngiti sa kanyang mukha. Sige, salamat sa imbitasyon, sagot ni Isabel, ngunit may halong pag-aalinlangan. Habang kumakain, nagpaalam si Isabel at pumunta sa kwarto ni Sofia. Sofia, gusto mo bang sumama sa akin palabas ng motel? Tanong ni Isabel. Bakit po, Ate Isabel? Tanong ni Sofia halatang nagtataka. Kinumbinsi niya si Sofia na sumama sa kanya palabas ng motel. Habang naglalakad sila sa madilim na daan, naramdaman ni Isabel ang malamig na hangin at tila may sumusunod sa kanila. Biglang narinig ni Isabel ang mga kaluskos sa likod nila, ngunit wala siyang makita sa dilim. Nagpatuloy sila sa paglalakad, mas mabilis na ngayon. Dinala ni Isabel si Sofia sa isang masukal na lugar sa kagubatan. Ang mga puno ay nagiging mas siksik at ang paligid ay nagiging mas madilim. Ate Isabel, natatakot ako, sabi ni Sofia, hawak-hawak ang kamay ni Isabel. Ramdam ni Isabel ang panginginig ng kamay ng bata, pero kailangan niyang magpatuloy. Biglang lumitaw ang itim na babae mula sa mga anino at kinuha si Sofia. Ang mga mata ni Isabel ay lumaki sa takot habang nakikita ang misteryosong nilalang. Sofia, sigaw ni Isabel, ngunit huli na ang lahat. Nawala na si Sofia kasama ang itim na babae. Tumakbo pabalik si Isabel sa motel, naririnig ang mga sigaw ni Sofia na unti-unting nawawala sa dilim. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, puno ng takot at pagsisisi. Paano ko ito ipapaliwanag kay Marco? Tanong ni Isabel sa sarili habang tumatakbo. Samantala, si Andrea ay nagmaneho ng truck ni Marco na walang malay papunta sa isang lawa at pinalubog ito. Habang lumulubog ang truck, naramdaman ni Andrea ang bigat ng kanyang konsensya, ngunit alam niyang wala na siyang magagawa. Habang bumabalik si Isabel sa motel, nakita niya si Andrea na nakatayo sa labas, basang-basa at tila nawawala sa sarili. Nakaramdam ng matinding pagsisisi si Isabel sa kanyang mga nagawa. Ang motel ay tahimik at ang mga ilaw ay tila mas madilim kaysa dati. Kinuha niya ang manika ni Sofia mula sa kanyang kwarto at dinala ito sa lugar kung saan kinuha si Sofia. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, puno ng pangamba at takot. Kailangan kong malaman kung paano ko ito maitatama, bulong ni Isabel sa sarili. Habang naglalakad siya pabalik sa masukal na lugar, nagmuni-muni si Isabel sa mga mahihirap na desisyong ginawa nila ni Andrea para sa kaligtasan at pangangailangan. Paano kung mali ang lahat ng ito? Tanong niya sa sarili. Sa kanyang pagbalik, nakita niya ang mga guhit ni Miguel na tila nagbabala sa kanila mula sa simula. Ang mga imahe ng itim na babae ay mas malinaw ngayon at naramdaman niya ang bigat ng kanilang mga pagkakamali. Naisip ni Isabel na baka hindi pa huli ang lahat upang itama ang kanilang mga pagkakamali. Kailangan nating gumawa ng paraan, Andrea, sabi niya habang hinahawakan ang kamay ng kanyang kapatid, puno ng determinasyon na itama ang kanilang mga nagawa. Ang kwento natin ngayon ay nagtuturo na ang mga alaala ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala at may mga desisyon na may mabigat na kapalit. Salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy.
Huwag kalimutang mag-like at subscribe para lagi kayong updated sa ating mga nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa dilim. Baka may nagmamasid.